Camping sa ka. Gogi ko sa'yo naiyak. Sa akin hindi. I miss you. Oh, I miss you na. Sanggit ka na? Sanggit na ikaw? Oh, sus naman, baby girl. Sus. Ay, Yung mata niya. naiyak siya. Si Kuya Kobe, oh. Kobe, oh. Kobe. Oh, naiyak siya ba? Ang naman yun si Kobe, oh. Ano yung kumatat niya? Tissue. Ay, Kuya Kobe. Sabi niya, Kobe, nahihiga ka ba mag-isa ngayon? Parang sarap ng tulog mo, eh. I'm going home to the place where I belong. Good girl ka, ha? Good girl mo, no? Usapin mo na si Doc, sabihin mo, Doc, I'm out here. Ang baby. Dito, ha? Turo mo kay tatay. Ulo up. Tingnan mo, ipapasok kita dyan sa loob, Kobe. Do you miss mo? Today is first day of Lola na naka-confine sa taas. And then we decided na i-take home na lang namin siya. Supposed to be dapat 3 days yung upon operation, mga 3 days yung confinement. Since yung mga red blood cells tinitignan nila kung or WBC tinitignan nila since nag-spike up, so kailangan nilang ma-monitor talaga maigi since may inflammation si Lola. So ngayon, more or less yung mga meds lang naman tsaka yung IV fluid. So this is not recommended, but kasi kami kasama namin to sa kama mismo, so we tend to get her home na lang or bring her home kasi mas mapapantayan namin dito sa tabi. Yun nga lang, wala kaming medical eye kung paano yung mga signs or yung kailangan namin makita para kay Lola. But we asked her doctor, so si Doc Karen, dito sa veterinary hospital dito sa Makati. So we asked for signs na lang and ano yung mga dapat kailangan namin i-watch out. But Lola needs more fluids daw, like yung water. So if force drink ko siya ng water. I-prepare lang nila yung mga documents and we will sign the waiver form na iuwi na namin